ang lahat. Sige, ang daming humahabol. Elite. Okay? Yan, sige po, BDE. Okay, grabe, dynamic. Elite, sorry. BDE icons. Ano yon? RIE? Ano po yun? Royals International Empire din po yun, ano? Aim 1 Conquerors. Dynamic icon. Elite Dream Ambassador. Kung sino yung may pinakamaraming tao sa loob ng conference na to, yun ang pinakauulanin po ng pay-in. Hanggang matapos po ang 2021 at makakabuelo. Okay, sa start pa lang ng 2022. Okay, kaya dapat na andito ka, yung energy na isasalin sa iyo ng taong to. Kumbaga, yung kung taas ng energy ni Upline Adrian, taas ng energy ni Upline Joey, ito literal. Kasi yung resulta nito grabe. Kaya yung wisdom nito, yung knowledge nito, yung energy nito na pwedeng ma-share sa atin, yun po yung kailangan nating makuha, people. Kaya kung wala pa po dito yung mga leaders mo, dapat pumasok na po sila. Okay? I-rally mo po. Huwag kang manghinayang, huwag kang mapagod mag-rally, huwag kang mapagod mag-invite ng mga leaders mo kasi alam nyo po, baka ito na yung inaantay na madinig ng inyong mga leaders para po sila ay humataw at umaksyon na po talaga dito at ibigay na po yung kanilang best. Okay? Hindi basta speaker, hindi basta guest sharer. Ito po ay talagang literal na icon na ho sa ating industriya. Okay? Elite Dream Ambassador, world-class online homepreneurs. Okay, homepreneurs. Grabe, ang titindi ng mga pangalan. May mga bago akong pangalan na BDE icons. Ang tindi nito, tinalo yung BDO. Kung may BDO, may BDE. BDE icon, sending lab. Okay. Dynamic icon, Aim 1 Conquerors. Sino pa po? Sige, rally po natin yan. Paingayan ang pinakamaingay na grupo na nasa loob, yun ang may pinakamaraming pay-ins. Sige, ganun na lang. Ang pinakamaingay na grupo, yun ang may pinakamaraming pay-in sa mga susunod na buwan. Lalong-lalo na ngayong October. Okay, Asgard Sovereign. Okay, ang gaganda ng mga pangalan. RIE Generals by Mentor Yuka Goshi and Mentor Binjun Bunagan. Siyempre naman. Di ba? Mentor Yuka and Mentor Binjun yan eh. Ang lupit niya ni Mentor Binjun. Nanghihina po yan pag wala pong bagong Jordan yan. Sige. Elite Dream Ambassador. Okay, BDE icons. Okay, Elite Dream Ambassador. Grabe ang ingay nito ah. Parang gusto nyong sabihin kayo may pinakamaraming pay-ins sa Alpha Great International. Hello po sa inyong lahat. Sige po, paingayan na to. Grabe naman tong Elite Dream Ambassador na to. Kung sino ka man. Grabe, pati ako. Ina-attract ko na ulanin kayo ng pay-in. Grabe, ang tindi mo. Team United Global Ambassador. Okay, panis yung mga ambassador ng iba't ibang bansa sa mga ambassador na nandito. Ang tindi. Di ba? Elite Dream Ambassador. Okay. Sige po. I-rally pa po natin. Grabe oh, naghahang na po. 1,600 to be exact ang ating attendees ngayong gabi na to. Okay. Siyempre, dapat lamang po kasi grabe naman po yung matututunan dito. Hindi biro. Okay, hindi po biro, hindi basta-basta at hindi po palagi na napakikinggan ng inyong mga leaders yung tao na to. Kaya since may pagkakataon po tayo para mapakinggan natin siya ngayong gabi na to, wag po nating sasayangin. Okay, di ba? Imagine mo po, para lang may idea kayo at mahiya yung mga wala pang resulta. Maliit ang resulta. Tingnan niyo po ito, di ba? Tingnan niyo po itong mga tao na to, mga Millionaires Club member pa oh. Rico Cayudong, Roma de Lima, imagine mo pati si Laila de Lima pumasok na, di ba? Okay, ang lupit mo Abjolo, syempre naman, excited ako eh. Di ba? Okay, sige po, 1,600, malimala kayo sa akin, hindi papasok yung speaker natin pag hindi 2,000 ng attendees. Okay? Hindi po biro yung isi-share dito ng ating speaker. Hindi po basta-basta proseso po ito, mga kaibigan. Diba? Hindi po ito tsamba, ito po pinag-aralan, tinrabaho, hindi sinukuan hanggang maging resulta. Diba? Hindi po basta-basta kasi top 4 ng empowered consumerism yung ating speaker for tonight. Grabe ang tindi nun. Diba? Sige po.
Sige, paingayan pa. O, sige, paingayan tayo ulit. O, grabe, naghahang na yung PC ko. Dynamic icon. Ge. Ang tindi nitong Elite Dream Ambassador na to. Kanino ba to? Okay, BDE. Okay, BDE, kalaban ng BDO. FCI tuloy, nakabibisaya na tuloy ako. FCI, taga Cebu kasi yung ating speaker eh. Ayan, FCI, Dynamic Icon, Solid Dominators. Nandito pala sa baba yung mga iba eh. Ang ingay kasi masyado nung ambassador eh. Pinoy Ascenso Project, syempre naman, bakit hindi? PN Alliance, Admirals Aztecs Empire. Ang titindi nyo naman gumawa ng pangalan ng team. Saan nyo ba kinukuha ito? May mga sarili ba kayong dictionary? Marines International, if I'm not mistaken, by Coach Daniel Lopez, di ba? Team Ignite Billionaires Camp. Ang tindi nun. Kampo ng mga bilyonaryo yun, mga kaibigan. Ito, sino pa to? Ano ba to? Proud. Ay, magkamali tuloy ako. Ang basa ko tuloy, Chona Solid Dominators. Ang tindi mo. Ibig sabihin pala, Solid Dominators under Chona Aguilar. Nagkakamali na ho ako ng base eh. Diba? Ayan po kasi pagkakasulat Proud Chona Aguilar. Sorry. Okay, under Mentor Chona, syempre naman walang iba. The Great Mami Chona. Syempre. Diba? Saan ba manggagaling ang isang malupit na Tanya Morales kundi sa isang malupit na Ma'am Chona? Syempre naman. Diba? Sige po, pasok ang ingay. Grabe, 200 na lang, 2,000 na. Dapat po 3,000 tayo ngayong gabi na to. At bago ko tawagin yung ating speaker, meron pa po kayong 3 minuto. Okay, para umabot ng 2,000 ng ating attendees. Black Ravens International under Mentor Jose Malayan. Kings Aces International. Okay, ang titindi ng mga pangalan nyo. Zion International. Sige po, lahat po nang magpapa-shoutout dyan. Pa-shoutdown na din. Hindi, joke lang. Pa-shoutout. Sige. Sino po? Pa-shoutout. Immortals Kingdom. Siyempre, nandyan po si Coach John Allison Bartolata. Grabe po yan. Ang tindi po niyan. Team CBT by Christian Brian Tultog. Saan ka pa? Siyempre, kay CBT na. Di ba? So, sige po. Sino pa po? Okay, syempre naman, anytime, Coach Jan, walang problema dyan. Di ba? Nandito na po, syempre, Formula 1. Di ba? Syempre po, lagi pong nandyan po yun, ang buong Formula 1. Okay? Sino pa po? Okay. Baka naman, Super Team International, the one and only Super Rapi. Coach Rapi, syempre naman, bakit hindi? Okay. Si Coach Yuka dito pa nag-send nagpa-panel pa dito sa chatroom ng mga ang tindi sa sobrang excitement. Dito nagpapa-panel sa mga hosts. Ganun katindi. Imagine mo po to resultado na nababaliw pa kapag may training na ganito. Okay. Sige po. Sige, Super Happy. Siyempre, Donna, Team DME, Dynamic Millionaires Empire. Siyempre, from Bicol na naman, one of the pride of Bicol. Okay, one of great leaders of Bicol. Siyempre, nandito siyempre ang Royal Star Warriors, di ba? Nang nag-iisang Crison Datang Morales, di ba? Crison J. Morales, Royal All-Stars Warriors. Siyempre naman, bakit hindi? Ang tindi po niyan. Sobrang bata, imagine mo, iniwan yung kanyang profession, tapos ngayon dito full-time. Resultado, million check achiever, car achiever at the very young age. Ibig sabihin, walang pinipili yung ating negosyo. Raging Bull International, syempre naman, from the one and only, the online guru. Diba? The online guru, upline Adrian Padilla. Syempre, kapag ka-under coach Adrian Padilla ka, asahan mo na uulanin ka ng pay-in. Diba? Aim 1 Millionaires. Diba? Aim 1 Millionaires by Coach Ed. Isa sa mga pinakamalupit na leader natin yan here from the South. Galing Tagaytay po yan. Siyempre, Immortals Kingdom, hindi po magpapahuli under Coach Jens Quiraso. Ang tindi naman. Di ba? Grabe po yung mga, alam niyo po guys, yung mga sinashoutout ko, ito po mga resultado na ito under our community. Ang daming pay-in, ang daming resulta.
Pero lagi pa po silang naandito, di ba? Imagine mo upline Adrian Padilla, top 15 of empowered consumerism, nasa loob ng training, oh. Di ba? Imagine mo yung ganong mentality, no wonder kung bakit sobrang lalaki ng mga resulta ng mga taong to. Kasi bakit? Resultado na eh. Di ba? Learning never stops. Okay? Siyempre, lupit mo mag-go, siyempre naman, oh. J-Lim Warriors, nandito din, siyempre, oh. Coach Gladys Cardillo. At sa mga J-Lim Warriors from Bicol. Okay. Sige po. Sino pa? Wala na? Wala pala kayo eh. Diba? Vikings International, walang iba kundi from Boss Ma'am. Okay? All straight from Iloilo. Nandyan si Coach Merly Trapis, nandyan si Coach Angela Daguro. Diba? Yan po ang mga icons natin. Siyempre po, ang nagpapagawa ng kanyang napakagandang bahay, Coach Merly Trapis at ating US qualifier, 'di ba, under ng J-Lim Project Community. Nakaka-proud po yung ganun kasi imagine mo US qualifier profit sharer. 'Di ba? Sobrang lupit po. Sana po kung ikaw wala ka pang resulta, mahiya ka naman na wala ka dito. Imagine mo naman yung mga umaattend sa atin, top earner, profit sharer, US qualifier, nagpapagawa ng bahay, million check achiever, 'di ba? Kara achiever. Tapos ikaw wala ka dito, aba naman, may problema ka po doon. Kaya bumabagal lang yung resulta kasi yung learning attitude mo hindi maganda. Alam mo po, kanina pa message sa akin yung speaker. Oh, grabe, hindi na daw siya mapakali sa upuan niya. 'Di ba? Sa sobrang ka-excitedan niya na mag-present sa atin ngayong gabi na to. Siyempre naman, sino namang hindi ma-excite? 'Di ba? Siyempre, walang problema po doon, Coach Adrian Padilla, di ba? Sige po. Okay. Naghang yung PC. Imagine po, nag-message yung tech. Nagme-message na yung tech sa akin, Apjolo, naghahang na po yung PC. Wala tayong magagawa. Ganun talaga pag mataas yung energy. Di ba? Ganun talaga pag gustong mga yumaman at umasenso. Lahat talaga po ganyan ang mangyayari. Okay? Sige po, basahin po natin. Team Ignite Billionaires Camp. Sige po, in 1 minute, mag-i-start na po tayo ha. Sige po. Goal Getter Squad by Mentor Jessa Ramirez. Di ba? Medyo tumitigas doon sa dulo. Ramirez. Okay. Elite Dream Ambassadors. Okay. Super Team International. Di ba? Under Coach Rafi yan. Siyempre, Francisco. Wi-Fi Hustlers under Coach Merly Trapis and under Coach Angela Daguro, all the way from Iloilo. Okay. Sige. Sige po. Okay. Ayan nawawala na po sa pagkapanel yung ibang MC namin sa sobrang ingay ng ating chat room. 2,000 na po tayo mga kaibigan. Siyempre, kala ko hindi kayo natatakot, hindi talaga magsasalita yan. To be exact, 2,040 attendees tayo as of now. So meaning, pagpasok ng ating speaker, papunta na tayo ng 3,000 attendees. Okay? Sige po. Sige. Sige. Para makita nila kung sino yung pinakamaingay dito at pinakamaraming active na organization. Okay? Na leaders under ng isang organization. Okay, eto na. Sige. Okay. Na-shout out na natin yan lahat. Royals All-Star Warriors under Coach Grison Morales. Di ba? Sino pa? Okay. Sige. Sige naman. Siyempre naman, Immortals Kingdom yan, under Coach Jenske. Na-apply Carla, siyempre. Coach Jed Tagasa, nandito na naman, lagi na lang, Grabe talaga, kaya lakas kumita Sobrang tindi, sobrang sipag mag-attend ng training Okay, upline Adrian Tamayo, syempre, and the whole Young Hustlers International. Naguguluhan na ako sa Hustler kasi pati ako Hustler din yung pangalan ng team ko Okay, sige po, i-panel nyo na po yung mga nagpapapanel. Pasensya na po kayo mga MC Medyo naghahang kasi yung ating tech. Okay, sa ingay. Sa ingay po, ito para na pong sira ulo yung PC ko. Tingnan nyo, hindi na po matigil. Ganun katindi. Okay, wag na po nating patagalin. Mukhang ready na po yung ating speaker at ready na po kayong lahat. OFW, teka nga. OFW Brave Corporation by Rosalie Magbanwa. Yan under Immortals Kingdom. Ang tindi nun.
under Coach John Alison Bartolata. Sige, mag-ingay po ang lahat. Kapag nag-ingay ka dito, alam mo po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po nun, ina-attract mo magka-resulta. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi po pwede na gusto mong yumaman tapos papatay-patay ka pagdating sa pag-attend ng training, lagi kang sasabihin mo, busy, may ginagawa ka, alam mo na yan. Paano mo nalaman wala ka pang ang resulta? So dapat yung learning attitude natin hindi nagbabago, yung excitement natin sa pag-attend ng training, hindi po yan nagbabago. Okay, imagine mo po naman yung ating mga top earners nandito pa sa loob, di ba? Okay, so hindi na po natin patatagalin, mukhang ready na po yung ating speaker for tonight. Siyempre, sino po ba yung ating speaker? A nurse by profession. She is a nurse by profession who gave up her profession para mag full-time at maging dedicated dito sa ginagawa nating linya. Currently, the top 4 distributor of empowered consumerism. Ganun katindi na ako. Ako na po nagsasabi sa inyo, kung wala pa dito yung mga leaders nyo, dapat nandito na yan. Okay, sino po itong taon to? The president of Project High under J-Lim Project Community. The founder of Royal Empire International. Okay, let's all welcome the one and only Upline Tanya, the online queen, Morales. Wow, thank you so much, Upline Jolo. Virtual claps naman po dyan para sa ating napakagaling, napaka-energetic, and napakayaman na host for today, yes, Upline I like that. Jolo. Thank you for that. Thank you. Maraming salamat. The floor is yours, Upline Tanya. Yes, thank you so much. Wow, we are 2,000 plus attendees and counting. Thank you so much. Grabe, napakagaling talaga ni Upline Jolo na mag-host and napaka-energetic, di ba? Ang buhay na buhay habang nakikinig po ako sa kanya, tawa po talaga ako ng tawa, nakaka-GB. But anyway, hello and good morning, good afternoon, good evening, Project High community! Welcome to the first series, the first module of our last series ng ating digital blueprint. Kaya since this is the last series of our digital blueprint, talagang papasukin mo na lahat ng mga members mo pa na nandun pa sa labas, ipa-click mo na agad yung Zoom link na to so that they will be part of history. Diba? Na pag ito, in-upload natin kung saan natin siya na social media i-upload, talagang masasabi mo that I was there. I was listening during that episode, during that module. Nandyan ako, isa ako sa bumuo ng 4,000 attendees ng Zoom event na yan. Yun! So, hello to all the teams. Hello to all the Millionaires Club members in this Zoom event right now. And unang-una, gusto ko lang kayo i-congratulate lahat for giving yourself this chance na sabi nga ni Upline Jolo kanina, yung isi-share ko po ngayon, this is my experience sa journey ko. I have been in the business for 10 years now. Grabe, isang dekada na po. Wala na lang tayong tanungan ng edad. Okay na yan? Mukha pa rin naman tayong Gen Z na dadaan sa kulay ng damit. Anyway, hello sa lahat ng mga guests. If ever we have guests today, welcome to Project High. Welcome to our digital blueprint na kung saan matututunan niyo po sa amin yung mga actual talaga na ginawa namin para maabot namin kung ano man yung mga success, results na naabot namin and na-experience and na-enjoy namin as of the moment. So, yan, since we are all ready, so let me share my screen para magkakilanlan po tayo and let me start my slides. Sana ba yun? Ayun, sa dami, no? There. Here. So, this is my topic for this evening. So, full combustion. So, para mas ma-elaborate lang po natin yan.
tonight, you will learn how to effectively use your desires to manifest solid results in the most efficient way. So in short, ngayon po ituturo ko po sa inyo paano mo magagamit yung mga gusto mong mangyari sa buhay na mag-manifest ng mas mabilis, okay? Kasi lahat naman po tayo, the reason why we join EC is we all have dreams. So ngayon, ituturo ko sa inyo, tama ba yung pag-translate ko? Tuturo ko sa inyo paano mas mapapabilis. Ganun na lang, para mas madali siyang intindihin. Paano mas mapapabilis mong makuha yung mga solid results na gusto mong mangyari dito sa business natin. So to start, let me share just a quick background of myself. So totoo po yun. I'm a registered nurse by profession and totoo din po na give up ko yung aking career in exchange for my network marketing career kasi dito ko po talaga nakita yung success na holistic. You know, I have nothing against being a nurse because right now it's a very noble profession. Right now and even before, it has been a very noble profession. Lalo na ngayon that, di ba, kaming mga nurses are frontliners ngayong pandemic. So salute to all the frontliners. But as for me, years ago when I graduated, wala talaga siya sa heart ko. I have been searching for an opportunity na, alam mo yun, I would come alive. Because I did not believe in just working for money. I did not believe in, going abroad and earning money and sacrificing my time with my family and all. Kasi coming from a broken family, sabi ko sa sarili ko, I cannot do anything to, kumbaga, ibabalik ko, para mabalik pa yung family ko before because well, they already decided to do it, but I still have something to do sa magiging family ko. And I chose to stay here in the Philippines and look for an opportunity na kahit nandito lang ako, pwede kong kitain yung income namin as nurses abroad, which is medyo malaki-laki din and for sure makaka-relate talaga yung ating mga audience right now who are also nurses na malaki talaga, minimum 100,000 per month yung ating sahuran and a lot of other nurses tumu 200,000 pa yan, tumu 300,000 pa yan sa ibang bansa. Depende po sa state. Sa akin, kahit na ganoon po kalaki yung promise na sahod, parang I did not believe in, going every day to the hospital and doon na lang iikot yung mundo ko. I was looking for something na alam mo yun, ma-explore ko yung buhay. Ma-explore ko din yung potential ko to the fullest. And I did not expect na gagawin ko po itong career, yung network marketing, because maybe to some of you, you are also skeptic, negative when you first saw the opportunity. Pareho po tayo, appear po tayo dyan kasi ganyan din po ako when I saw the opportunity. Diba? Kasi wala naman yatang professional na syempre nag-aral ka. Ako, grabe, tinawid ko po talaga. Grabing pangungopyang ginawa ko nung college. Para lang pumasa ako ng nursing, di ba? So, wala naman yatang professional na nag-aral ka, tinawid mo para mag-network marketing. So, wala yun sa upbringing kasi natin. So, I used to be negative. Nagkataon lang talaga na I have this friend na high school graduate na nakita ko when he was starting, medyo observe lang ako after 4 months of doing his business. Aba, nakabili ng brand new car. Nung nakabili ng brand new car, pinarada sa harap ng bahay namin, kala niya siguro mag-join na ako. Hindi pa rin ako naniwala. Bakit sa loob-loob ko, marami namang mga may kotse sa labas. Di ba? Hindi naman sila nagne-network marketing, di ba? So, ganun po katibay ang ating paninindigan before na ayaw talaga natin. But then, come 1 year after that, hindi, nung nag 1 year siya, so dagdagan mo na lang ng 8 months yon, kumikita na po yung tao na yon ng
200 to 250,000 per month. Doon po bumaliktad ang ihip ng hangin. Hindi naman po sa mukha tayong income, pero practicality-wise, di ba? Lalo na sa ating mga babae, hindi pwedeng gumanda ka nang wala kang pera kasi kumbaga lahat ngayon, lahat ng moves ngayon, nagde-demand siya ng money. Di ba? If you want to live in a parang magandang bahay, if you want to drive a nice car, di ba? If you want to travel the world, kailangan talaga eh. So, doon ko na-realize na hindi naman pala sa buhay linya-linya and obsolete na yung way of thinking na kung ano yung kurso ko, doon lang ako magsistick. Kasi lalo na ngayong pandemic, di ba? This pandemic has opened our eyes to the reality na hindi na talaga dependable source of income ang work, employment, and anything related to that. Kasi, di ba, of course, we feel for those people na nawala ng work, nawala ng mga businesses, even nga po yung mga traditional businesses, napakarami ngayong pandemic na talagang nagkalugi-lugi po ang kanilang mga negosyo, and we did not expect that, di ba? We did not see that coming. But as for me in this business, ito po yung business na simula po noon na wala pa po akong pera and ginawan ko po ng paraan lang yung aking pang-join dito sa business na to. And to all our guests who are here, hindi ko po ikakahiyayan, pinangutang ko po yung pang-join ko dito because I saw the vision of having financial and time freedom combined in just a span of 2 years, 3 years, 5 years. So what I saw was makakatipid ako ng oras kasi pwede akong yumaman at a very young age, which actually happened po talaga kasi right now, halos lahat ng promises ng network marketing when I started, nung pinangutang ko siya, na-experience ko po siya lahat. And thank God for empowered consumerism, lalong-lalo na po dito sa ating community, JLIM Project Community, right now Project High Community, kasi ito po talaga yung nagturo sa akin papaano ba talaga magiging effective na network marketer, papaano ba talaga magkaroon ng solid na system that is duplicable down the line, di ba? Hanggang sa pinakabago na member, kayang i-duplicate yung system, everything. Lahat po ng yan natutunan ko dito sa Project High. Kaya sobrang grateful. And right now, this is my way of saying thank you. Itong module na to kasi talagang kung ano man po yung experience ko, I will share it to every one of you right now para pag ginaya mo, pag kinopya mo, or kung ano man yung pinaka magsistick sa'yo sa mga sinabi ko, kasi marami ako mga sasabihin, but kung ano yung pinaka magsistick sa'yo, then yun ang pinakakailangan mong gawin to upgrade or parang mag-next level ka sa journey mo. So anyway, konting run-through lang. After 2 years of doing the business, I became a millionaire. After that, nakabili po ako ng brand new car, Toyota Fortuner. After that, nalibot ko yung mga magagandang lugar sa Pilipinas, pati po sa mga iba't ibang bansa, nakakapunta na po tayo, and hindi lang po ako, kundi pati yung mommy ko, pati yung family ko, nasasama ko po sila sa mga magagandang tourist destinations, not only in the Philippines, but also abroad, lalo na nung bago magka-pandemic. And my second car is a Ford Mustang naman, so medyo maangas na medyo may landi ng konti kasi red. So, ayan, dati pangarap ko lang po yan. So, this business will give you the opportunity na lahat ng mga pantasya mo sa buhay mo, kayang-kayang tuparin 100%. Basta't gagawin mo lang yung part mo and i-a-apply mo lang etong lahat ng mga ituturo ko sa'yo ngayon. And of course, income-wise, yung kikitain ko sana sa pagiging nurse ng ilang taon pa from now or sa whole siguro ng pagiging nurse ko, kinita ko na po siya dito sa business na to. And right now, I'm at what age pa lang, di ba? Sige, magsasabi na akong totoo. I'm 33 years old, so imagine niyo po yan. And
Dati pangarap ko lang na kumita ng 100,000 sa isang buwan. Right now, nata times 20 and even more pa siya because of, continuously and consistently doing the business. So, yun ang kinaganda kasi in our business, there is no ceiling. Kumbaga, the moment you hit your first 100,000, no one and nothing can stop you from hitting your 200 hanggang mag 300 ka, hanggang mag 500 ka, hanggang mag 700 ka, hanggang mag 1 million ka, hanggang mag 2 million ka, hanggang mag now. You should know and you should study about the 15 product packages kasi lahat ng mga nakikita nyo po dyan sa screen nyo ngayon, that is all product of the 15 product packages na nung nagsimula ako, pinangutang ko lang din, lakasan lang ng loob na gamitin yung pera ng ibang tao para makapag-establish ng sariling wealth dito sa business natin. So, if ikaw ay isa sa mga new members ng ating community right now, so lakasan mo yung loob mo kasi finally found this opportunity na pwede mo talagang maisakatuparan na lahat ng pangarap mo for yourself and not only for yourself, but definitely sa lahat ng mga loved ones mo, sa family mo, and kung sino yung mga pinaglalaban mo sa buhay mo at para kanino ka bumabangon. And ayan yung mga results natin dito sa business natin. And the question is, papaano nga ba makukuha yung mga ganun na result? Kasi, di ba, when you attended the presentation, syempre, na-amaze ka. You were so inspired. You got so inspired to the point na kahit wala kang savings or kung meron kang savings, talagang nag-join ka agad kasi withdraw mo agad and ginoin mo agad. And if ikaw naman, wala kang savings, talagang ginawan mo siya ng paraan overnight just to come up with the registration and start right away kasi sobrang na-inspire ka sa lifestyle na nakita mo sa kung sino man yon na nag-share ng kanyang real life story. So the question is, how? Saan ba ako magsisimula? Diba? Para maabot ko yung ganon na mga resulta. So of course, you start with why. Bakit? Because when you know your why, the how will be easy. So, tayo po, iba-iba ang ating why. Di ba? Kasi meron tayong mga iba-ibang pinanggagalingan, di ba? Or meron tayong mga iba-ibang inspirations as to why we want to become successful. So, right now, I'd like to share to you yung mga common or, well, the usual na why na meron ang bawat isa sa atin. So of course, number one is future. So sa mga futuristic na mga tao dito, lalo na yung mga kaedad ko, mga Gen Z, sinabi ko na pala edad ko kanina. Anyway, sa mga Gen Z, diba, na, right now, times have changed. Kasi ako, I remember when I was 16, wala naman akong pakialam sa mga negosyo na yan. But right now, I handle a lot of Gen Zs who are very futuristic, fired up. Alam mo yung hindi mo na sila kailangang i-motivate, i-inspire, and i-fire up. Bakit? Kasi sila na mismo, from within, they are so driven and they know exactly what they want in life. They know exactly what their first car is, di ba? Parang alam na nila kung ano yung gusto nilang bilhin na first car. Alam na nila kung ano-ano yung mga gagawin nila. So, ayan yung number one na pwedeng maging why ng bawat isa sa atin. Future. Because when you think about the future, it's exciting, especially when you are in this kind of opportunity na alam mong 100% matutupad siya. So, papaano mo ba siya mamamaximize yung future na yan so that it will manifest the soonest possible time? So, ang gagawin niyo lang po sa araw-araw, you have to dedicate or allocate certain minutes, di ba, of your time
to really visualize. Diba? Yung walang distraction, maybe after praying or what, after doing your morning ritual, diba, doon ka na, or while having coffee, doon ka mag-visualize. Ay, choco pala tayo kasi Gen Z tayo. So, anyway, ginagawa natin yan normally upon waking up. Kasi diba, pag kakagising lang natin, super fresh pa yung ating mind talaga. And whatever, yung mga pinakaunang papasok dyan. Kaya make sure talaga na paggising mo, yung mga pinakaunang papasok sa isipan mo, yung mga gusto mong mangyari. Kasi when you focus on that for a long period of time, it will manifest, diba, faster. When you focus on something long enough, it will help you na maging reality siya faster. So, sa pag-visualize ninyo, kailangan umaabot ka sa point na kumikilig. Kinikilig ka. Alam mo yung kinikilig ka, nag-goosebumps ka kasi nai-imagine mo totally kung ano yung mangyayari sa'yo, di ba? Pag nag-drive ka ng first car mo, gaano ka kaganda, kung ikaw ay babae, kung ikaw ay lalaki, gaano ka kapogi, na bagay sa'yo yung first car mo na yan. Di ba? Tapos, drive mo siya, pupunta ka sa mga magagandang lugar na dati pangarap mo lang napuntahan, sasama mo sa front seat yung girlfriend mo, or kung wala ka namang girlfriend, sasama mo yung parent mo or parents mo or whoever na pinakamamahal mo sa buhay mo at pupunta kayo sa mga ganun na you can be as creative as you can be. Kung ikaw naman ay isang OFW and you are doing this business, right now you are starting, it's important that, di ba, na-visualize mo na talagang uuwi ka for good. Di ba, na-visualize mo na yung nag-e-empake ka ng napakadami mong dalang pasalubong. Diba? Kasi syempre ganun yung mga OFWs, diba? Pag umuwi, talagang maraming balikbayan box or balikbayan box talaga yung lalagyan ng mga pasalubong. And, di ba, nai-imagine mo na pumupunta ka na sa airport, tapos, di ba, sumakay ka na ng eroplano, kung ilang oras yung flight noon, tapos nag-land na yung airplane dito sa Philippines, tapos ayun na, kinukuha mo na yung bagahe mo, and ayun na, lumalabas ka na doon sa airport, and hinahanap-hanap mo yung susundo sa'yo na asawa mo or anak mo or kung sino man yung family mo na susundo sa'yo, di ba? Picture out the expression of their face, the expression of your face na yung, alam mo yung maluha-luha ka pa sa tears of joy kasi hindi ka makapaniwala that finally, you are home for good, and finally, masasabi mo sa mga family mo, loved ones mo that I'm here and I'm staying for good. Di ko na kayo iiwan ulit. Kung mag-a-abroad man ako ulit, isasama ko na kayo at sabay-sabay tayong mamamasyal because of the business that I am doing right now. So you can be as creative as you can, di ba? Dito po, since ikaw yung pinag-uusapan, pangarap mo yung pinag-uusapan, so ikaw yung bida. Di ba? Kailangan sa mga visualization mo, ikaw yung bida. Di ba? Kung yung mga nakikita mo sa mga icons, yung mga nakikita mo sa mga iniidolo mo, kailangan, diba, if ever na nagre-resonate sa'yo or gusto mo din yung mga nangyayari sa kanila, then, diba, snatch that moment and visualize on that. Diba? Napapalitan mo naman yung mukha na ikaw naman yung nandun. Diba? And napapalitan mo yung mga casting doon sa visualize mo kung sino yung mga gusto mo na nandun. Okay? And bukod dyan sa... Wait. Yun. Oh, ba't siya bukod dyan, ba't ay mag-next ng slides ko? Wait, while we are waiting for my slides. There. So, of course, bukod sa future, it can also be your why na past mo, pero it doesn't necessarily mean that you dwell on it. Of course, you recreate it. Kumbaga, diba, there is a saying that says people with the worst pasts end up creating the best
future. Bakit? Kasi alam mo ba na lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, it all prepared you and it all led you to this moment right now na makita mo tong opportunity na to para talagang maging sobrang driven ka from within to really make it because you've gone through a lot in the past. And ang pinaka-secret lang talaga dito so that your past will help you propel the best future possible is the moment na naglo-look back ka na and grateful ka na. Alam mo yung napagtagpi-tagpi mo na yung mga scenario sa past mo na kaya pala kinailangang mangyari to. Diba? Kasi sometimes when you go through something in life, diba, yung mga not so pleasurable experiences in life, sometimes we get to question bakit sa atin pinapadanas or what, diba? Medyo nagdadrama pa tayo, bakit ganon? But then, when we just look at life na parating may purpose lahat yung mga nangyayari sa atin, diba? And when we are just grateful with our past, malilink natin siya or mapagtatagpi-tagpi natin na kaya pala kailangan mangyari to kasi para maging ganito ako ka-tough, para maging ganito ako ka-strong. Kaya pala kailangan kong makaranas ng hirap before so that I will have compassion also sa mga tao na nakakaranas ng hirap sa buhay. And alam mo yun, kaya pala kailangan mag-go through ka ng mga kung ano-anong mga painful experiences so that mas maging compassionate tayo kasi in this kind of business we are dealing with people every day and it's very important to not just look at people like numbers but to really look at people as people na may pakiramdam yan, may pangarap yan, and if ever man na meron yan mga kailangang baguhin sa sarili niya, we will be patient enough, diba, na tiyagain ang tao kasi we were once there or we also once experienced those kinds of things. So, ayun, the moment you are grateful sa past mo and the moment you learn the lessons, yun na magpo-propel sa'yo sa best future for yourself, especially that you are already in this business. And number 3, this is a very common why for all of us, kasi ako din po, I started doing this business not necessarily for myself alone. Ang pinakaunang naging why ko po talaga was my mom because I saw our life when we were okay talaga yung high school pa lang ako, nagda-drive na ako ng sarili kong sasakyan. It was a second-hand na Pajero na surplus na car, pero I was just 16 years old back then. And ganun ang buhay na napoprovide sa akin ng mommy ko. Diba? To the point na even yung lisensya ko, diba? In under the table pa, just to, para lang hindi ako pumila sa bus because ayaw ng mommy ko na pumipila ako sa bus. I mean, those kinds of comfort nakatira sa malaking bahay and all. And when I was second year college, doon na bankrupt yung mommy ko. So we needed to let go of everything. So kaya at an early age, I already have a comparison of the great life and the not so good life. Kumbaga yung pangmayaman na buhay and pangmahirap na buhay. I have an experience of both and I told myself that when I am already capable of making my own money or creating my own wealth, I choose to be rich. Diba? Pipiliin ko talagang maging mayaman kasi ibang-iba ang buhay ng mayaman sa walang pera. Talagang na-experience ko both worlds. And that is precisely the reason why I joined the business because I want to provide for my family. We are a family of women. Yung mommy ko, since kami magkakasama, yung mommy ko, yung kapatid ko na bata pa, and ako. So I was left with no choice but to man up for our family kasi ako yung may pinaka-capable because that time my mom was bankrupt and she lost hope of, kasi syempre ganun naman, di ba? Pag na-down, and for sure you also know of people na, alam mo yun, na bankrupt yung business o kaya nagsara yung negosyo. Of course,
may grieving stage and all pa yan. Diba? So, ako, sabi ko talaga, I will do this business. Kung nakaya nung friend ko, kaya ko din. Pareho lang naman kami. Pinagkaiba lang namin, babae ako, siya lalaki. But that's, isa yun sa pinanggagalingan ko ng pagiging Gabriela ko. Kasi, ayun, I was left with no choice nga. But ako na lang yung magtataguyod sa family namin. And it started from there. And then after that, nag-upgrade yung aking why. But good news kasi even yung mommy ko right now, it's not just about the income kasi yung mommy ko right now, she's averaging around 300,000 per month. But bago pa lang nangyari sa kanya yan, the time pa lang that she decided to do the business, para na ako nanalo sa loto. Alam mo yung feeling na sobrang sarap, sobrang saya. Kasi sinulat ko pa yun sa gratitude journal ko before that thank you, Lord, kasi na-influence ko yung mom ko to do what I am doing. So, yun, imagine niyo nag-manifest po yun. So, the power of visualization, the power of words, the power of affirmations, they really are 100% effective. So, sa mga nandito, lalong-lalo na, ay pareho lang naman, Gen Zs. The reason why Gen Zs ngayon are very aggressive in doing the business because you want to pay back to your parents, di ba? Yun ang hinahabol natin. Ako man din, yun talaga yung hinabol ko when I was starting. I want my parents to be alive when I become successful. I want them to witness it. I want them to feel it. I want them to experience it. And thank God it all happened. And sa mga OFWs na nandito, alam ko ginagawa niyo yung pagiging OFW nyo para sa family ninyo. So, eto narinig ko to kay Mentor Adrian Padilla, kung gaano kalakas ang loob mo na mag-abroad, diba? Magpunta dyan sa ibang bansa and iwan mo yung family mo. Ganun lang din kalakas na loob ang kailangan mong i-express or, alam mo yun, ipamalas, i-show, diba? Para mapauwi mo yung sarili mo for good and makasama mo ulit yung pamilya mo. Uulitin ko, kung gaano kalakas yung loob mo na mag-abroad ka and iwan mo yung family mo in exchange sa kinikita mo ngayon, ganun lang din nalakas ng loob kailangan mong gawin para mapauwi mo yung sarili mo for good and makasama mo yung pamilya mo dito sa Pilipinas. And mag-a-abroad ka man ulit, syempre hindi ka na mangangamuhan, di ba? Ikaw naman yung feeling amo kasi ibang lahi naman ang magsisilbi sa'yo. Ikaw naman ang pagsisilbihan, ikaw naman ang tatawaging ma'am, sir. Di ba? Hindi lang na tayong mga Pinoy lang parati yung nagsisilbi. Actually, we are the greatest exporter of manpower, di ba? Sa mga iba't ibang bansa. So right now, because of EC, we are changing the game. Di ba? And right now, we are slowly changing the game because there are a lot of OFWs talaga ngayon ang nakakauwi for good ng sobrang laki ang income and nakakasama yung family, nakakabili ng mga pangarap sa buhay na dati hindi naman nabili sa pagiging OFW. And of course, number 4, you have to do this for yourself because when all else fails, you have yourself and hindi ka iiwan ng sarili mo. You will always have yourself, diba? I mean, what you are going to do or what we want to do sa mga sarili natin. Kasi lahat tayo, pinanganak tayo sa mundong to. Kaya mo ganyan yung pangalan mo, kaya ganyan yung parents mo, or kaya ganun yung mga nangyari sa'yo because you have a purpose. And the moment na figure out mo yung purpose na yan, or being in this business pala, actually ako, hindi ko naman din alam yung purpose ko before. But when I was in the business or when I started doing the business, hindi agad purpose yung naintindihan ko. Siyempre, ginawa ko lang siya ng paulit-ulit and nung ginagawa ko na siyang paulit-ulit and nung umuusad na yung oras, habang ginagawa ko, doon ko na unti-unting naiintindihan na ano pala ako, I'm a significant being din pala, I'm also important, I also have a role to play pala in this world, and same goes to you. Never ever believe na kung ano man sitwasyon mo ngayon, hanggang dyan ka na lang.
You are way more than that. You are way more powerful than you think. And the moment tinuloy-tuloy mo yung journey mo dito sa team natin, dito sa Project High, talagang yun ang ma-figure out mo kung ano talaga yung purpose mo. And well, we have to create the highest, grandest vision possible for our life because we always become what we believe. And it's really true kasi lahat po halos ng mga kami, di ba? We started from scratch. We started as nobody talaga. And syempre, with the help of our mentors, di ba, na tsinaga talaga kami, minahal kami kahit hindi kami magkadugo, pero ramdam namin yung pagmamahal, ramdam namin yung pagtanggap, ramdam namin yung pinaglalaban kami. So, unti-unti na, alam mo yon, unti-unti mong mababalik yung kumpiyansa mo sa sarili mo, unti-unti mong ma-figure out na, diba, kung minamahal mo yung ibang tao, abay, mas dapat mahalin mo din yung sarili mo. So, yun ang mga ituturo sa atin dito, and that is also a very good why. Diba? It's not about being selfish kasi syempre we have to, kumbaga kailangan natin punuin yung cup natin so that when it overflows, dun tayo makakabigay ng lahat. Pagmamahal, material things, and all of that. Diba? Sa lahat ng mga napapadikit sa atin. And number 5, this is the highest form of why. And it's service, diba? So, dito na po papasok yung sense of purpose, and dito na papasok yung tinatawag natin na responsibility. Kasi, actually, the reason why kikita ka po ng milyon-milyon dito sa business natin is pinagkakatiwalaan ka ng maraming tao. Right? Yung mga tao ngayon na naniniwala, nagtitiwala sa'yo, how you value them, how you love them, diba? The great intentions that you have for them, yun ang magiging gauge kung bibigyan ka pa ng more people or not. Diba? And yan yung isa sa pinakamagandang why. Kasi isa talaga yan sa when I reached yung, kasi dati pa lang pangarap ko na talaga maging top earner. So, when I reached yung pinakaunang time na pumasok ako ng top 20, tapos pang top 12 yon. Sabi ko, what's next? What's next to this? Kasi, kumbaga, nakuha ko na yung isa sa pinapangarap ko sa buhay ko, yung maging top earner. You know, sabi nga nila, the view is so nice at the top and it's a different view out there. And totoo nga, you know what I saw? It's totally a different view kasi nung nandun ako at ina-awardan ako, kita ko talaga, alam mo yung parang nag-zoom in yung mga tao na nagdala sa akin doon sa yung entablado na yon, yung spotlight na yon. And yun pala yung different view kasi you get a different perspective in what you are doing. Na that time, sabi ko, since na naabot ko na yung mga halos lahat, yung mga promises ng pag-network, so this time around, etong mga tao naman na to, na nakita ko sila, they were so happy, parang sila din yung inawardan, so nakakaantig ng puso, and dun talaga, from, you know, achieving my own dreams, doon talaga siya nag-shift. I totally had a different perspective during that time na na-convert ko siya into purpose. Na kung ano man yung narating ko, I already have the blueprint on how to get there. So, ganun lang yung gagawin ko din sa lahat ng mga taong naniniwala and nagtitiwala. And same also goes to you. Having people who, kasi di ba, this is a leveraging business. So if you want to earn 100,000 per month, then that is equivalent to a number of people na naniniwala and nagtitiwala sa iyo. And how you take care of them, di ba? How you want their lives to prosper as well will determine, di ba, papaano or gaano pa karami yung ibibigay pa sa iyo. And I do not just mean your own network when I say service. Service doesn't know downline, crossline, or upline, downline. No, there are no such terminologies pagdating sa service. It's
giving help, all out, bukal sa loob, isinasa puso na pagtulong sa kapwa. And for me, that is service. Even if you do not get anything in return, actually, akala mo lang that you are not getting anything in return. Diba? Pag nag-serve ka sa crosslines or what. But I tell you, the universe, God, our source, reads it this way. The more na mas marami kang natutulungan na ibang tao. Di ba? Wala namang doon wala naman siya sinabi, the more na mas marami kang natutulungan downlines. The more na mas marami kang natutulungan na ibang tao to get their dreams, diba? You will also get yours. And that's how the universe works. And it will be explained further in one of our series, Digital Blueprint Modules by Upline Elman Pepanyo. Anyway, ayan po yung mga different whys, diba? Bakit natin gagawin yung negosyo or yung panggagalingan netong next word na pag-uusapan natin, which is yung salitang hataw. Diba? Paki-type naman dyan, hataw. Yan. That is a very simple word, but yan po talaga ang magiging, kumbaga, solusyon, key, susi sa lahat ng mga solid results na gagawin mo sa business natin. Bakit hataw? Kasi we learn by doing. And the moment ginawa mo tong business na to and you are already in here, you have to start ASAP. Diba? Kagaya ngayon, ano man yung mga matututunan mo ngayon, i-apply mo agad. Because you learn by doing. Ganon siya. You do not just accumulate knowledge. You do not just accumulate info. Whenever you learn about something, apply it right away. Kahit i-apply mo agad after this Zoom event, i-apply mo agad. Para magkaroon ka ng muscle memory, tumatak siya na maging normal siya sa'yo. Diba? Kasi cultivating a habit, it takes 21 days, diba? To cultivate a new habit na maging normal siya sa'yo. Kaya you need to start ASAP. And by doing, it is already an act of receiving. So, meaning to say, pag humahataw ka pala, pag meron kang gustong mangyari sa buhay mo, and humahataw ka, diba? It is already an act of receiving. So, kaya siya attraction. Diba? Ang pinakadulo ng attraction is action. Diba? So, you attract and you act. That's how you manifest solid results in this business. So, to deepen that word, hataw, ano ba yung ibig sabihin yan? So, this is our acronym for the word hataw. So, pag humahataw ka, masaya ka. Bakit? Kasi wala ka ng time na isipin pa kung ano man yung mga kadramahan and all sa buhay mo. Diba? I mean, habang humahataw ka na puno yung schedule mo, and actually, isa sa mga kasi lahat naman tayo, meron tayong pinagdadaanan sa buhay. And I also have my share of hardships. I also have my share of pinagdadaanan sa buhay. But ito lang talaga, isa sa pinaka-minaster ko na tinuro ng mentor ko sa akin is yung hataw. And habang pinupuno ko yung sarili ko ng hataw, habang pinupuno ko yung sarili ko ng schedule, alam mo yun, every time meron akong nakakausap and nalalaman ko yung problema ng tao na to, it comforts me. Kasi parang masyado ko lang palang dinidibdib yung problema ko when there are a lot of people outside who needs my help, and mas malala, mas matindi yung pinagdadaanan nila sa buhay kaysa sa mga pinagdadaanan ko sa buhay ko. It's very comforting. And hataw lang yung makakagawa niyan. Kasi if wala kang kausap, you will dwell on your problems and you will think that you have all the problems in the world. But pag humahataw ka and you get to talk to people and you learn what their problems are, you will realize na, oh, I don't owe all the problems in the world para kakarampot lang pala netong dinadamdam at pinagdadaanan ko compared sa mga pinagdadaanan ng ibang tao sa labas. And dun nakaka-happy kasi even if your life is not perfect, but you get to contribute something. Not necessarily money kasi yan ang pinaka-cheap na pwedeng ma-contribute natin sa buhay ng isang tao. But giving hope to people when at that moment when you met him, even if it's just online,
di ba? Nung nakilala ka niya, nagkaroon siyang panibagong pag-asa. It gives you that sense of happiness na, alam mo yung nakaka-melt ng heart. And mararamdaman mo yan every time na humahataw ka. You have to infuse your life with action because action breeds results. Action breeds happiness. Diba? Nakaka-high frequency, nakaka-high vibration. What else? Of course, it will help you achieve results, definitely. Diba? So, lahat ng mga icons, lahat ng mga nakikita na po, your mentors, your coaches who have results in the business, dinaan po lahat yan sa hataw. Wala pong resulta hindi hinataw. Lahat ng resulta, dinaan po yan sa hataw. And we do not just mean hataw na kung kailan ka lang nasa mood, sa humahataw or sa kakahahataw. What separates champions from the rest is that champions, we hustle no matter what we are feeling. Masaya, malungkot, in love, broken-hearted, may pinagdadaanan, wala, diba, lasing, normal. I mean, whatever we are going through in our life, the consistent thing that we do is that word hustle. And if you embody that, napakalayo ng mararating mo, I tell you, kasi if it happened to me, if it happened to a lot of mga mentors natin dito, of course, pare-pareho lang po tayo. It can definitely happen to you. And habang humahataw tayo, it teaches us a lot of things about ourselves, about other people, diba? And habang humahataw tayo, doon natin nakikita pa kung ano pa yung mga kailangan nating i-improve, diba? Like example, if you are one of the coaches right now na nagsisimula ka ng mag-hosting, di ba? So, wala namang perfect. Everyone starts as a beginner. And as you do it progressively, as you do it consistently, that's when you become a master. Di ba? Sabi nga, you just need to consume 10,000 hours in what you do for you to become a master. So, habang ginagawa mo ng paulit-ulit yung paghataw mo sa business natin, nag-i-improve ka din. Nakikita mo din, ay, ganito pala ako dati. Ganito pala ako magsalita. Ang dami ko palang fillers or ang dami ko palang ganito. Next time, i-improve ko. And it's very important also to have a mentor to, kumbaga, silipin kung ano man yung mga pwede pang ika-improve mo. Kasi yun talaga yung purpose, bakit tayo may mentor. And attitude. Yung paghataw natin, eto yung maglalabas talaga ng mga totoong ugali natin. Kasi dyan mo talaga makikita na, kasi wala naman perfect. Never, of course, don't ever believe na may taong perfect kasi lahat naman tayo, we all have flaws. And we are all a work in progress. Remember that. So habang humahataw ka, and if ever you see some qualities, characteristics, attitude na kailangan baguhin, just be open to it. I mean, just be open to improving it. Kasi yun ang purpose. Bakit tayo din humahataw? Or isa sa mga pinapamukha sa atin every time humahataw tayo. Saan pa tayo pwedeng mag-improve? Kasi the reality is, if you want bigger results, if you want better results in the business, you have to better yourself first. It all starts from within. It all starts with yourself, diba? Lahat na gusto mong mangyari is at the end of your comfort zone. And what does that mean? Sometimes it's your comfort zone na maging ganito yung ugali mo. But if it's not helpful anymore sa pag-progress mo sa business na to, then you definitely have to change that attitude. And that is what we mean by going out of the comfort zone. Diba? Gagawin mo yung mga bagay na hindi mo nakasanayan. Diba, kung ikaw ay medyo, ako po yung pinakatamad na taong kilala ko. And when I saw this business and nung nalaman ko, when I realized na hindi pala pwedeng patamad-tamad dito, kailangan pala, ito pala yung labanan ng pasipagan. Eh, since napakalaki ng pangarap natin sa buhay, so talagang nagsipag po talaga tayo. So, you see, that's one example of getting out of my comfort zone in exchange for the dream life that I am visualizing. So marami pa yan. Maarte ako dati, di ba? Napakarami kong mga kaartehan sa katawan, sa sarili, and all. Talagang tinanggal ko po lahat ng yon kasi since hindi siya akma, lalo na pag nagsisimula, di ba?
talaga tayong karapatang mag-inarte kasi di ba? Saka na lang pag yumaman ka, saka ka na mas maging choosy, saka ka na mas maging parang picky or what. But habang nandyan ka pa and you are, establishing the foundation of your business and all, tanggalin mo lahat ng mga kaartehan. Lalo na po sa mga kababaihan who are here. Isa sa mga kasi I have been surrounded by male mentors while growing up in the business. So, isa yun sa mga, napakarami kong mga natutunan sa kanila. Kaya medyo masculine din ako kasi yung mga mentors ko, masculine. So, ngayon na lang tayo nag-iinarte na ganito na yung mga suot-suot natin, nag-makeup na rin tayo kahit papano, di ba? Dress up na rin tayo kasi, ayun na nga, napaganda na yung ating sitwasyon. Kumbaga nakaluwag-luwag na tayo sa buhay. Pero dati, when I was starting, I would wear the same kind of shirt every day in different colors lang yan. Diba? I only have 3 jeans and I only have 1 rubber shoes and I only have 1 bag para nandun na lahat. Di ba? Kasi sometimes sa ating mga babae, pag nagtatransfer tayo ng gamit, ng bag, may naiiwan tayo. So before talaga, when I was, building my empire, I am a very simple person. Talagang sobrang napakasimple lang. Parang hindi na ako mag-iisip. Hindi na ako ano-ano ng mga fashion na yan. Ganun. And anyway, what else? Work ethics. Pag humahataw tayo, it is our chance to establish excellent work ethics. So, emphasis on the excellent work ethics kasi dito sa business natin, talagang lahat ng yumayaman po ay masipag. And if ikaw man ay nasa mga hubs right now or you are doing this part-time and your mentor, your coach is, teaching you how to maximize your time, di ba? How to magsipag ka talaga na, alam mo yun, gawin ng paulit-ulit yung negosyo. Kasi habang nagsisipag ka, dun ka na-in-love sa ginagawa mo. And habang ginagawa mo ng paulit-ulit and nagsisipag ka, dun lumalabas yung passion na nako-convert yung work. Diba? Kasi at first, you do it because your upline tells you to do it. Diba? At first, ganun eh. Parang you will view or look at it as work. Ito, trabaho. O kaya ito, kailangan humataw kasi sabi ni upline. Diba? Sa umpisa, it may sound like that. But hindi mo mamamalayan, kakasunod mo sa mentor mo. Eventually, darating yung time, hindi ka na niya kailangan sabihan, ginagawa mo na. Bakit? Kasi na-convert na from work into passion. The moment you are passionate in what you are doing, hindi mo namamalayan yung oras, na hindi mo nabibilang kung ilang oras ka na lang natutulog, na hindi ka aantukin, na hindi mo nabibilang yung pagod because you come from love for what you do. And you develop that over time. Alam niyo po ba, ngayon hindi ko na alam, humahataw na pala ako. I mean, it is already automatic sa akin. And hindi ko na siya nabibilang na humahataw pa pala ako. Kasi it's already part of my system. Parang magkakasakit nga ako pag hindi. Parang ganun nga eh. Parang may kulang yata kasi parang hindi ako nahataw. Alam niya ng mga friends ko, even if nagbabanding kami, hindi ko talaga sinasadya. Nakakahataw talaga ako. So, yun, alam niyo na yung sekreto. The moment umabot ka na sa ganyan na point, definitely, yung income mo niyan, multi-millions na din. Yan. So, new normal, productive routine. So, sa mga bago, this is my suggestion to all of you. But sa mga meron ka na productive routine, just keep doing that kasi ito po is just my suggestion. Pag productive ka na sa routine mo, ituloy-tuloy mo na yan. And if you kung meron ka lang, mapipick na something from here, then pwede mo siyang idagdag. But ito po, para sa mga gagawa pala ng productive routine, ito po yung ating maisasuggest. So there are 2 types of, business people in what we do. Full-time and part-timer. So pag full-timer ka, I suggest that you work or you hustle 12 hours per day, 5 times a week.
Diba? If you are a part-timer, I suggest that you hustle minimum 3 hours per day. So eto po, this is just the standard, okay? If ikaw ay full-timer and you want to reach the icon level, so definitely you should go way more than that kasi standard lang po yan. That's kumbaga generic yan. Kung gusto mong mas angat, di ba? Kung gusto mong mas mabilis, kung gusto mong mas maganda in a shorter span of time na resulta, then you can always increase the numbers and increase the days in a week. Sa amin na, when we are starting, our motto was, take no days off. Diba? Kasi pag nakikita mo yung mga negosyante, nagsasara ba yung Starbucks on weekends? Diba mas nagbubukas nga kasi mas maraming available na tao. Nagsasara ba sila pag Pasko? Diba pag Pasko nga, they maximize it. Maraming mga sale, maraming mga pakulo kasi dyan bumubuhos yung sales. So ganun din tayo. Kumbaga, you are already a business person right now. Hindi ka na empleyado na excited ka sa bakasyon. Diba? I mean, you are already creating the life of your dreams. You don't need to escape what you are doing because with what you are doing, you are creating the life of your dreams. And 1 year, 2 years of consistent, straight hustle will give you that dream life. And before you know it, gumigising ka na isinasabuhay mo na yan, binablog mo na yan, and post mo na yan sa YouTube, sa Facebook page mo, and wherever, sa TikTok and all, diba? And if part-timer ka naman, of course, you can also go way more than that. Ang tip ko po sa inyo kung part-timer ka, lahat ng libreng oras mo after your work and hindi ka natutulog, i-maximize mo lahat yon sa business mo. And darating ka sa time na mas mapapaaga mo, masasasante yung boss mo. Diba, sasabihin mo sa boss mo, boss, you're fired. Joke lang. But alam mo yon, marami tayong mga OFW partners din na nag-aantay na lang sila ng end ng kontrata kasi gusto nang umuwi. So, lahat po yan nadadaan sa hataw. And habang part-time ka, ubusin mo lahat ng mga free time mo. Yung tipong darating ka sa time na parang sagabal na sa'yo yung trabaho mo. The moment na feel mo na yan, nasagabal na sa'yo yung trabaho mo, yan ang pinakamagandang senyales na payaman ka na talaga, di ba? Pa-full-time ka na talaga. Kasi syempre, imaginein mo na lang, the moment kumikita ka habang part-time ka, how much more pag full-time mo, di ba? Na ang boss mo na sarili mo, di ba? So, yun. Ito yung ating mga activities. So, if you are a full-timer, minimum 5 closed deals per day. Diba? Palitan po natin yung echo ng closed deal kasi medyo mababa yan, yung 5 echo lang. 5 closed deals if you are a full-timer. And if you are a part-timer, at least 1 closed deal in a day. Come to think of it, diba? Araw-araw, if titignan mo siya, nagnenegosyo ka eh. So, hindi ka man gumagastos ng malaki kasi ang puhunan natin dito, wifi lang naman eh. Your capital bukod sa accounts na kinuha mo is yung good internet connection. Okay? So, apart from that, yung capital mo na is yung time mo, yung effort mo na binibigay mo sa business mo. And of course, syempre, example, yung mga traditional business, di ba? Hindi pumapayag yun na walang benta yan sa isang araw, di ba? Kasi importante yung sales. So, ganun din dapat tayo mag-isip. Araw-araw, you should do something for your business that will progress your result. And how do you do that? Diba? I mean, quit thinking of the big ones and start focusing on the reality that is in your table right now na kailangan mong gawin, which is yung mataw ka, diba? I mean, mag-close deal ka kasi baliwala yung mga pangarap natin, kumita tayo ng 5 million per month, diba? Tapos simpleng close deal, hindi natin magawa. So, napaka-importante na, I mean, it's very important yung unang tinuro ko that we visualize, but it's not enough. Diba? It's not enough to just visualize. You have to back it up with massive action if you want fast and solid results in this business. And ayan po yung ating mga recommendations. And aside from that, since we are all online and syempre nabobombard tayo ng mga radiation na yan kasi syempre from the gadgets that we have, though we have products na pang-decrease ng radiation, but then pumapasok pa din eh.
So, kailangan meron talaga tayong papawis. Doesn't necessarily have to be an hour or two, di ba? It can be as simple as 20 minutes in a day or 20 minutes in 3 times a week. Yung yung pagpawisan ka lang, yung mararamdaman mo lang yung heartbeat mo. But if you can do it daily, much better. Kasi siyang extension ng energy, yung pag-exercise. Para kang extra energy, diba? Na mas excited ka, mas full of vigor ka, mas enthusiastic ka makipag-usap sa lahat ng mga kausap mo, and ka-meet up mo online the moment na nababack upan mo ng exercise. And ito din pala sa atin na mga onliners, kasi napakahilig natin na yung cellphone natin, tinatabi natin sa pagtulog natin. So, reality is, hindi naman nahataw yung cellphone mo pagkatabi mo, di ba? So, para maiwasan mo na marami kang radiation kasi di ba when we are asleep, unguarded ka di ba? So, kailangan yung cellphone mo, iwan mo sa labas. Para magpa-alarm ka na lang ng, di ba, alarm clock, or lakasan mo na lang yung alarm ng cellphone mo para from the labas, maririnig mo pa rin siya sa loob. But I advise po, bilang matagal-tagal na din na nag-online, talagang wag mong itatabi sa pagtulog yung cellphone mo. Tapusin mo lahat ng mga hataw mo bago ka matulog. And then, pag patulog ka na, iwanan mo lang sa table mo. Diba? Ewan ko na lang sa mga iba na may tinatago sa cellphone. Baka hindi siya applicable kasi baka may makabasa. Pero, sa mga, free ka naman or what. Or pwede mo naman lagyan mo na ng password para if ever nasa hub, so hindi siya papakialaman ng iba, diba? So, para malayo ka sa radiation. And mas mahimbing, mas well-rested ka sa pagtulog mo, because ang pagtulog, ang rest is also part of hataw. We become more efficient the moment we are well-rested. So, importante din talaga na nagagawa natin yan. And of course, read a book. So, it's very important to have new knowledge. It's very important to validate na yung ginagawa mo ay tama, diba? By reading a book. And dyan mas lumalawak, diba? Lumalawak yung pananaw natin sa buhay, lumalawak yung pananaw natin sa ginagawa natin, mas naiintindihan natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo or sa buhay na ginagalawan natin. So, read a book. Doesn't necessarily have to be many books, diba? Start ka lang. Start with the basics na pinapabasa sa atin, like the Rich Dad, Poor Dad, Who Moved My Cheese, yung Atomic Habits, the 10X Rule, and another book, pang-5. Okay, so yun. Next, eto naman yung ating mga events. So it's very important sa atin bilang members to keep showing up. Sabi nga ni Sir John, 80% of your success comes from showing up. Diba? So, yun. No matter how you feel, get up, dress up, and show up. Attend Zoom meetings. It's very important, lalo na pag bago ka, because kahit paulit-ulit man yan na echo, paulit-ulit man yan na neko, but iba-iba talaga eh. You will pick up on different things every time you listen. Diba? Kasi habang nagpo-progress ka sa journey mo, mas nag-iiba yung pananaw mo, mas nag-iiba yung naiintindihan mo. And sometimes, it's the same training, it's the same set of words, but pag nag-i-evolve ka, pag nag-level up ka as a person, you get to understand deeper on what the speaker is talking about. So it's very important to attend Zoom meetings. It's very important to watch live events. Abangan niyo po sa Project High natin, because we will be launching more exciting live events, mga real-life talk show, ganon, and we will be featuring different genre like the Gen Z, the OFWs, millennials, baby boomers. Ayan, i-feature po natin yan lahat because of course sa Project High, our theme is diversity. Lahat bida. Ikaw ang bida sa Project High. And of course, attend Digital Blueprints. So lalo na po ngayon, this is the, again, last series of our Digital Blueprint series. So
be part of history and attend. And of course, maglo-launch din po tayo ng mga panibagong digital blueprint series. Abangan nyo yan kasi kung sumabog na ng todo yung mga network ng bawat isa sa atin sa digital blueprint na meron tayo ngayon, expect times 10 results. The moment na pulido natin or na-plancha na natin lahat yung mga gagawin natin sa Project High. Because of course, ang goal natin sa Project High is to maximize your result this time. Kumbaga, sa amin, we are very grateful that Upline Joseph Lim molded us to be the icons that we are right now. This time around with Project High, we will be molding you to be the next icons in the industry. And it's very exciting kasi kung kami iilan lang, this time around, we will create massive numbers of icons. And kung naniniwala ka na ikaw na ang susunod na icon ng network marketing industry, type mo naman, I am the next icon. Diba? With feelings para mas mataas ang energy. Yan. And this is the last. Of course, always end your day with a plan for tomorrow. So it's very important na may plano ka kinabukasan, di ba? Hindi lang tayo basta-basta matutulog lang. Kasi importante talaga since negosyante tayo na alam natin yung mga next steps natin. Actually, eto nga, this is just, kumbaga, ano tawag dyan, an entry level of advice. But if you want the advanced na advice talaga, you have to be a few steps, diba? More steps ahead, diba? Na sa plano mo. But of course, sa mga baguhan, let's start with this. Always end your day with a plan for tomorrow. Kasi para kinabukasan, excited kang gumising. Bakit? Kasi alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung mga events na aatinan mo. Alam mo na kung ano yung gagawin mo na mga basic, like pagpa-follow up, pagpapa-attend ng mga attendees mo sa Zoom events ng wherever team you belong. Diba? And yun, mga bagay-bagay na ganon. Okay? And I leave you with this quote. Love the process, enjoy the journey, and I'll see you all at the top. So, syempre, it's very important that we love the process. Kung gaano natin kamahal yung masarap, masagana, at masayang buhay. Diba? Ganun din natin mahalin yung the other side of it. Of course, the groundwork, yung hataw, yung sleepless nights, diba? The little sacrifices that you have to do for the meantime in exchange for those dreams, diba? Mahalin mo lahat. Mahalin mo lahat ng maganda. Mahalin mo lahat ng mga kailangan mong gawin. Mahalin mo lahat yung proseso kasi process sometimes it's not, hindi yun yung gusto natin eh. Sometimes we have to do things na hindi man natin gusto pero kailangan. It's necessary for the greater good. So, kailangan mahalin natin lahat ng yon. And of course, habang whatever it is we are going through, make sure that you enjoy it. Diba? Enjoy mo na nare-reject ka kung bago ka. Diba? I-enjoy mo na lahat mga kailangan pagdaanan. Nai-Indian ka, diba? Zoom na nga lang, nai-Indian ka pa. Diba? So, doon ka mas matututo eh, na ma-realize mo, kailangan pala mas marami pa akong i-invite para talagang may secured numbers ako na napapa-attend and all. Basta enjoy mo lang lahat, enjoy mo na may nangangako na, tas minsan hindi pa nagtutuloy, yun pala, may ipapalit, mas malupit pang leader material, diba? So, yun. Join mo lahat yan, and before you know it, habang minamahal mo lang na minamahal yung, becoming the best version of yourself, yung process of, becoming the best version of yourself, and you just take life day after day, and enjoy mo lang lahat ng mga nangyayari, and whatever the turnout in every day, you still end and start your day with gratitude. Then before you know it, isa ka na sa mga ina-awardan, isa ka na sa mga nag-train sa mga baguhan, isa ka na sa mga fini-feature as one of the inspirations, mapa Gen Z ka man, mapa OFW ka man, mapa millennial ka man, boomer ka man, but we all deserve to be on top. And isa lang po yung request ko, when you are on top, diba, tulong-tulong tayo sa paghila pa sa
napakaraming mga nangangarap pa na abutin din nila yung kinalalagyan natin. Because again, the view is so nice at the top. And pag mas marami tayo na nasa top, syempre mas masaya. So yun, thank you so much. And babalik ko na sa ating napaka-pogi na host. Yes! Grabe naman yun. Jolo! Grabe! From start to finish, hindi nagbago yung energy ng pagbabagsak, di ba? Yun yung tinatawag na passion. Di ba? Parang performer lang yan sa concert eh. Nakikita nyo yung performer kahit 3 hours nang kumakanta, hindi bumabagsak yung energy. Tawag doon passion. Di ba? Once again, thank you so much Upline, Tanya Morales for that wonderful and tawag dito, full of knowledge na training po para sa aming lahat. From start to finish, hindi nagbago. Ang daming natutunan, ang daming na-encourage. And before you leave Upline, Tanya, may mga few questions dito. Okay lang po ba kami magtanong sa iyo? Sure. Okay, sige. Yung mga yan. Tanungan po ito, hindi pa shoutout na. Kung sino ka man nagpapa-shoutout dito sa Q&A ha. Susunod, ikikik na kita. Hindi, joke lang. Downline pala ni Tita Chona. Downline pala ni Tita Chona. Pa-shoutout po Royals International Dominators under Chona. Ang tindi nito ha. Kung sino man na nagturo dito sa tao na to, kasi hindi siya mapapansin dun sa chat room. Kaya dito sa Q&A naglagay ng pa-shoutout. Magaling ka dumiskarte ha. Ang galing na madiskarte mo, Tita Chona ha. Okay. Sige. Sige. Question natin. First question natin. Okay. Ito, total nabanggit mo kaganina about Gen Z, mga students, mga ganon. Ito, meron ditong question particularly para sa mga Gen Z na nandito kasi baka marami ding nakaka-encounter nito. Good evening, Coach. Nag-aaral pa po ako ngayon. Kahit anong pagpapa-inspire ko sa sarili ko para sa business na to, ay di tumatalab kasi alam ko na di talaga siya mahahataw dahil sa pag-aaral ko. Ano po ba yung pwede kong gawin? Parang pagtatrabaho lang yan. Yun. Sige po. Kung sagabal na yung pagtatrabaho mo sa pangarap mo, edi umalis ka na dyan. This is my advice sa lahat ng mga personal directs ko ng mga students. In fact, I have a direct na naging millionaire siya ngayon in just 10 months. He just bought his first car, a Honda Civic. He is a graduating student. He is a graduating engineering student. 1 taon na lang po, gagraduate na siya, magkakaroon na siya ng diploma. And I talked him out of it. Nasabi ko, Jobs, pag-aantayin mo pa, nag-graduate ka, 1 year, you can go a long way sa negosyo natin the moment na nag-full-time ka. Ang daming pwedeng mangyari sa'yo, mabibilis na resulta in a span of 1 year. Compared sa tatapusin mo nga yung pag-aaral mo, magkakaroon ka nga ng diploma. What's next to that? Full-time mo pa rin naman yung business kasi hindi ka naman magtatrabaho bilang engineer, di ba? I mean, tatapusin mo yung pag-aaral mo just for the title, pwede ka namang maging, di ba, undergrad na millionaire ka. So, correct. Good news kasi he followed that advice and that guy right now is already a millionaire in 10 months and is already driving his own car. Diba? I mean, dito kasi we teach real life lessons eh. I mean, yung mga experiences na pinapa-experience natin dito, na siya, kumbaga, diretsahan na, hindi ka na paikot-ikot pa, na dami mo pang pag-aaralan. Kumbaga dito tumbok na na pag inaral mo yung mga, pag inaral mo to, natutunan mo yung mga kailangan mong matutunan, in a span of a year or 2, your life will never be the same again. Diba? Yes. Hindi naman ang pinaka, na ngayon, uso na talaga ngayon. Ang uso ngayon, negosyante na, hindi na empleyado. Hindi na, it doesn't matter kung may degree ka or what sa panahon ngayon. What matters if what you're doing in life is giving you the best life for yourself and for your family. Yes. Nandito na tayo sa perfect opportunity. Kaya kung sagabal lahat ng ginagawa mo sa pangarap mo, tigil mo yan, let go mo yan, focus ka dito sa pangarap mo kasi alam mo naman why you are doing this in the first place. Diba? Yes, So, tama. Grabe yung question. Ay, grabe yung answer. Tama naman, di ba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Straightforward na kaagad. Diba? If you want to go up, you must learn how to give up something. Diba? For the meantime, Yes. diba?
Yun po yun. Yes. Maraming salamat for that upline, Tanya. Itong next question natin, medyo ano to ha, medyo normal ito, pero gusto naming madinig yung side mo or yung opinion mo regarding this. Paano ako hahataw kung yung dahilan ko kung bakit ako humahataw, sila din yung nagiging dahilan kung bakit hindi ako makahataw. Siguro ang tinutukoy nito up yung family niya baka pinipigilan siya. Pero alam mo yun, yung reason niya din bakit siya nahataw para sa family niya. Ano bang ma-advise mo dun sa kanya, Ap? I've been there. Kasi when I was starting, hindi naman agad supportive si Mommy Chona. Talagang si Mommy Chona. The irony is, kung sino pa yung tao na pinaka-rason ko, bakit ko ginagawa yung business, siya pa yung pinaka-negative sa ginagawa ko. So, to the point talaga na kailangan kong mamili umabot ako sa point talaga, naglayas ako sa bahay namin just to prove my point. And just to prove para bigyan ko din ng space yung sarili ko kasi hindi healthy na nag-aaway kami parati kasi magkaiba kami point of view. And it will never be na mag-meet yun during that time. Bakit? Wala pa ako resulta Wala pa akong pwede magpakita, wala pa akong napapatunayan. So, ang ginawa ko nun, talagang naglayas ako sa amin. I mean, lumayo muna ako. Kung kaya mo namang lumayo-layo ka muna, I mean, pwede mong gawin yun para at least, di ba, kung pwede mong mag-hub ka na, para ang kasama mo, mga supportive, mga talagang nagpapayaman din, kagaya mo, naiintindihan ka, pag nagsabi kang magiging milyonaryo ako this year, di ba, hindi ka kukutsain, sira ba ulo mo? Kaya gutom ka ba? Di ba? Hindi ka gaganunin. Kung mga pag sinabi mo yon, talagang full support na yes, kaya-kaya mo yan. So, be with that kind of environment. Kasi habang nagpapalakas ka pa ng loob mo, habang na-establish mo yung pundasyon, hindi mo kailangan ng kahit na sino man tao, lalo na yung mga malalapit sa atin, medyo melodramatic kasi tayo na pag malapit sa atin, tinatamaan agad tayo, nalumural agad tayo. Kaya nga advice ko din sometimes sa mga leaders ko who have families na they didn't understand na bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Sinasabi ko, wag mo na lang muna isin. 'Di ba? Kasi naaapektuhan pa Kahit malayo yung pamilya, naaapektuhan pa siya. Alam mo naman yung reason mo in the first place, bakit mo ginagawa yung business, para pa rin naman sa kanila. And pag ikaw yumaman, damay-damay naman sila. So, ano yan, kumbaga, you have to kailangan mong matanggap that you will be misunderstood for a while. I mean, during that time na nag-establish ka ng result mo, if you have not so supportive families, loved ones, you have to realize na mami-misunderstood ka talaga for a while. Na parang pag hindi mo sinisin, pag hindi ka nagre-reply, ang sasabihin sa'yo, bago na talaga yung ugali. Nagdegosyo-negosyo lang dyan, sumama na yung ugali. I mean, you have to, kumbaga, hindi mo kailangan i-defend yung sarili mo pag naririnig mo yan. Papasukin mo lang, labas mo lang. Kumbaga, wala ka. I mean, di ba, work in silence and just focus on what you need to do, focus on the hustle na kailangan mong gawin, focus on vibrating the high energy kasi hindi pwedeng humahataw ka ng tinatamaan yung puso mo. Kailangan humahataw kang masaya ka kasi pag masaya ka humahataw, magiging magnet ka of blessings. Nagiging counterproductive pag humahataw kang dramatic, malungkot, nagpa-apekto ka pa. Hindi mo naman katabi, nagpa-apekto ka pa, di ba? We all have the freedom. Diba? Sabi ko nga sa video ko, abundance is our birthright. And whoever is, humaharang para matupad natin yan for the moment, pwede ka munang mag-detach. Diba? Whether it's a family, boyfriend, asawa, or what. Diba? Detach muna. Kasi kailangan mo ng space, kailangan mo ng time to build yourself up, to build your business up. And the moment nagka-resulta ka, the result will already speak for yourself. Hindi mo na kailangan ipamukha sa kanila na, sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo, di ba mangyayari? Hindi mo na kailangan gawin yon kasi automatic na silang maniniwala. Tama, ang sasabihin pa sa'yo niyan, buti na lang di ka naniwala sa akin. Buti na lang matigas yung ulo mo. Di ba? Naging good quality patuloy, which is actually good quality talaga pag matigas yung ulo mo. Kasi meaning to say may paninindigan ka, lalo na when you think that tama naman yung ginagawa mo. It's really your right,
'Di ba? Na may right ka talagang panindigan 'yan at panindigan yung desisyon mo. Kasi at the end of the day, you are the creator of your destiny. Hindi naman yung kung sino man na loved one mo eh. 'Di ba? Sila magbe-benefit na lang din sila the moment you make it. But for now, ikaw talaga tibayan mo yung loob mo. Kailangan mong maging manhid sa mga ganyan na mga naririnig mo, especially from your loved ones, because you have to protect your energy at all costs. You have to hustle na high energy ka, masaya ka. So happiness, it's a choice that we make every day, no matter what the situation we are in. Even if life is not perfect, pwede natin piliing maging masaya. Yon. Yes, grabe yung grabe yung answer Kumbaga pati yung mga ibang question na daanan na very kumbaga kumpleto na. Yun na, at least hindi lang nalaman nila exactly kung bakit nila kailangan maging magpakamanhid for the meantime, 'di ba? Yes. Kasi ang magbe-benefit naman talaga yung mga taong sinasabi nating mga mahal natin sa buhay later on. Thank you for that, Upline Tanya. Siguro last question na to So ito medyo especially sa panahon ng pandemic at sa mundo ng network marketing na online na tayo. What are the effective ways or paano po ba talaga mag-duplicate ng mga leader natin? Ito yung kanyang question. Ayun. Parati lang, ang tanong lang, ang tanong ko lang parati, kasi there is no manual, there is no book that has the step-by-step process on how to duplicate a leader. Wala pong ganun. Parang if you would ask me, saan mo ba nabasa yung pag-duplicate ng leader? Kasi pag sinabing leader, iba-ibang personality yan. Bawat tao, iba-iba ng kailangan baguhin, iba-iba ng pinagdaanan, iba-iba ng past, iba-iba ng ugali, iba-iba. So, hindi pwedeng what's applicable to one may not be applicable to the other. So, ang parating tanong natin bilang mentor is, paano mo kaya matutulungan tong taong to? Because if that question, yun ang i-rehearse mo sa mind mo. And if you are faced with a prospect, a leader, a potential leader, and that question ang tinatanong mo sa utak mo, doon ka makakuha ng sagot. And always, we have a leader, we have to be a good listener. Hindi pwedeng tayo parati yung bumubuka yung bibig at nangangaral. I mean, before tayo mangaral, kailangan muna nating pakinggan din yung side ng tao kasi kailangan natin na mapakinggan kung anong klase siyang mag-isip, anong klase siyang mag-handle ng situation, ano yung tumatakbo sa utak niya, and you have to create that environment without fear. Kasi pag may fear, hindi niya sasabihin yung mga gusto niyang sabihin kasi hindi siya komportable o kaya tatakot siya, baka pagalitan mo lang. So, iba-iba talaga siya. But then, the core question that I have been using since then until now is, paano ko kaya matutulungan tong taong to? And every time I come from that, and I listen sa kada tao, sa kada leader na alam mo yun, na napapadikit sa akin, napapadikit sa mentoring ko, doon ako mas nakakapagbigay ng mga kailangan gawin. But then again, it's not just about the mentor kasi it's always on the other end, about the mentee also. Kasi kahit gaano naman kagaling ang advice ng mentor, if hindi naman din gagawin ng mentee natin, edi hindi pa din siya effective. So, duplicating leaders, it's a two-way street. Diba? You have to find a good mentor and you also have to be a good mentee to your mentor para maging swak and maging effective and talagang ma-duplicate. And most of the time, what our mentor wants us to do is the things that we are uncomfortable of doing. Yung mga, wow, kaya yan apply? Oo naman, kaya mo yan. Diba? Kasi yun ang isang ng mentor, role ng mentor talaga to stretch you to your limits. Kumbaga, kung eto na yung nagagawa mo, of course, your mentor will appreciate for a while, but after that, isi-stretch ka ulit. Bakit? Because our potential is limitless. Kumbaga, unstoppable tayo. Unlimited ang ating potential. Kaya, pag ikaw yung type of leader na nandun ka lang parati sa growth, kasi ganun talaga nature natin, growth.
So, just ask yourself all the time, ano pa kaya yung mga kailangan kong i-improve? And whenever you get to talk to your mentor, pwede mo din i-ask yung ganun na question. Kasi para at least alam ng mentor mo that you are open for corrections. Kasi sometimes kakapain ka pa din kung open ka na ba or hindi pa ba. Kasi pag hindi talaga open ang isang tao, hindi talaga papasok ang advice ng mentor. So, the best question also from a mentee to a mentor is ano pa kaya yung kailangan kong i-improve, mentor? Ano pa kaya yung kailangan kong i-improve, coach? Para mas maging effective ako, para mas gumaling ako, para mas maging ganito ako. So, yun. Pag nagtagpo yun, magtatagpo naman talaga. So, doon nagkakaroon ng duplication. Yes, tama doon. So, kailangan may realization muna yung tinuturuan din, no? Hindi mo Yes. pwedeng basta babagsak ka lang ng babagsak, pero hindi Oo. pa kayo same, hindi pa kayo nagtutugma. Yes. Tama po. Correct. Thank you for that upline, Tanya. Pwede pa ba daw magpahabol na kahit isang question up? Kahit last question? Go, let's do it. Okay, ito naman isang OFW app para naman sa mga OFW kasi kadalasan ito talaga dinadanas hindi lang sa partner kundi pati sa buong family. Paano daw hahataw kung lagi daw kinokontra at inaaway ng partner na nasa Pilipinas? Kumbaga kasi parang nag-sacrifice siya dahil hindi siya nakapagpadala kasi inuna niya yung pagninegosyo. Ano daw ba dapat yung kanilang ginagawa at ano yung ma-advise mo sa kanila? Coming from experience, ito talaga from experience ko to, and ito talaga yung ina-advise ko, and ito talaga yung pinapa-realize ko sa mga OFW partners ko, lalo na yung mga personal touch ko. Kasi some of our OFWs, di ba, binabantaan ka ng asawa mo na pag hindi ka tumigil dyan, hihiwalayan kita. Di ba? May mga ganon, kaya tuloy ikaw, divided ang iyong attention na gusto mo sanang gawin kasi gusto mong mag-for good, gusto mong makasama yung pamilya mo, kaso lang, binabantaan ka ng asawa mo pag ginawa mo to, mawawasak yung pamilya mo, kumbaga maghihiwalay kayo. Ito yung pinapa-realize ko sa mga OFW partners ko. Di ba maghiwalay naman talaga kayo? Hindi naman kayo magkasama, di ba? The fact that you are an OFW, magkahiwalay na talaga kayo ng asawa mo. So bakit ka pa natatakot na hiwalayan ka na in the first place, hiwalay naman talaga kayo? Di ba? So, ang ginagawa ko is talagang, kumbaga, you have to realize as an OFW na ikaw kasi yung nakakaalam ng totoong rason mo, totoong sitwasyon mo, bakit mo gustong gawin yung business. Hindi na naman nalalaman ng kung sino man na loved ones mo ang totoong pinagdadaanan mo dyan Kasi ang nakakarating na lang sa kanila, most of the time, yung perang padala mo na lang, but without them knowing the sacrifices behind it para lang maipadala yon and maitawid yon sa kanila. So since ikaw yung may malalim na dahilan bakit mo siya gagawin, then it's but right, diba? It's but your right na ipaglaban mo talaga yan at all cost. Kahit na hiwalayan ka pa ng asawa mo, huwag kang matakot hiwalayan ka ng asawa mo kasi matagal na naman kayong hiwalay. Nung pag-abroad mo pa lang, hiwalay na naman kayo. Kaya mo nga gagawin para mabuo kayo ulit diba? So, sometimes kailangan, kumbaga sa relationship, una-unahan lang din Pag naunahan ka ng takot, lalamunin ka talaga. Pero pag tinakot ka, tapos hindi ka din nagpatakot, di din talaga uubra. Kailangan, if ikaw may pangarap ka, ipaglaban mo yan. Hindi pwedeng ikaw yung tutupi na ikaw yung may pangarap sa mga tao na kahit kapamilya mo yan, kahit mahal mo yan, kung wala namang pangarap yan, bakit mo siya susundin, di ba? Ang tanong doon, kaya ba niyang ibigay yung buhay na gusto mo? Di ba? Kaya ka ba niyang pauwiin for good? Kasi kung kaya ka sana niyang pauwiin for good, nagawa na niya kaso hindi Kaya kailangan mo maniguro para sa sarili mo kasi hindi mo lang naman siya ginagawa for yourself. You are doing this for yourself and definitely para mabuo mo ulit yung pamilya mo. So, panindigan mo yan. We are here for you. Kahit na sino man po yung tumakwil sa'yo, hindi ka naiintindihan, don't you worry because you will always have a family with us. Kumbaga yung mga taong hindi ka naiintindihan for now, ayan mo muna kami muna yung maging kapalit nila sa buhay mo and sisiguraduhin namin sa'yo kahit hindi ka namin kadugo, ipapadama namin sa'yo na talagang tutulungan ka namin and dadapaan ka namin hanggang sa makuha mo yung mga pangarap mo, of course, for yourself and for your whole family. And until then, magkakasama pa rin tayo as we celebrate success after success after success
in our community. So, thank you! Yes, grabe pang Thank Miss you so Universe much. yung mga sagutan eh. Ang mga ang haba eh, sobrang elaborated yung siguro naman sa mga nagtanong at sa mga nakikinig, siguro naman clear na po sa inyo, especially sa mga OFW partners natin. Wala nga naman pong masama according to Upline Tanya. In the first place, ikaw yung bumubuhay. So wala naman sigurong Tama. masama na ikaw naman yung magde-decide na magdadagdag ka ng pagkakakitaan. 'Di ba? So mas may karapatan ka naman sigurong mag-decide kasi ikaw naman yung nagtatrabaho. 'Yun yung ibig nating sabihin doon, 'di ba? So thank you so much for that, Upline Tanya, and para sa lahat ng natutunan namin, sa lahat ng shinare mo sa amin, maraming salamat. Umabot tayo ng 2,800, 2,900 attendees ngayong gabi na to. Wow, Sobrang thank you so much. ang daming gustong matuto at nag-stay up to now. Siguro nawalan lang ng internet yung iba o tinawag na ng mga amo kaya nakapag-leave na bigla, di ba? But thank you so much, Upline Tanya, in behalf of the whole Jaylin Project Welcome. community. Maraming salamat sa lahat ng learnings mo sa amin. And before you leave, last message lang, Yon, last message sa lahat ng mga may pangarap, talagang ipaglaban niyo po yan ng tuloy-tuloy, and as you hustle for those dreams, as you make the sacrifices na ginagawa mo ngayon at gagawin mo pa lang, rest assured na kagaya ng sinabi ko kanina, we will always be here. Kami ni Upline Jolo and the rest of the Jaylin Project Council and everyone, the leaders, yung mentors nyo, we will work as a team dito. Na alam namin yung pakiramdam ng nandyan pa, nagsisimula, and inaabot mo pa yung mga pangarap mo. We know, sabi nga ni Upline Jolo kanina, kami po ay dumaan din sa proseso. This is not an overnight success. So we know how it feels to be there. And that is why we are here for you. As your source of strength, as your source of power, as your source of inspiration, hugot ka lang anytime. And we will always be here hanggang sa maabot mo pa yung mga pangarap mo. And pag naabot mo naman yung mga pangarap mo, join us sa inspiration naman na binibigay sa ibang tao. Kasi mas masarap, napakasarap mabuhay. Lalo na ngayon sa mundo na full of love, 'di ba? Na mahal mo yung ginagawa mo, alam mo kung saan ka papunta sa ginagawa mo, and sa ginagawa mo na efforts araw-araw, maraming mga ibang buhay din ang unti-unting nagbabago. And I do not know of any other industry that is way better than what we are doing right now. Dito ka lang makakahanap na habang pinapayaman mo yung sarili mo, maraming mga ibang taong nadadamay at yumayaman din. And napakasarap na hindi lang marami yung pera, kundi 'di ba, marami tayong mga taong natutulungan. Actually, the money, the results, the material things, they are just byproducts of the real reason why we are doing what we are doing, 'di ba? Sa akin, we do not count the millions na pumapasok. Of course, we monitor, we count it, but if you want to reach yung level na meron po kami, then focus on helping and helping and helping other people. Kasi the moment you focus on giving help, giving what you know, sharing the opportunity to as many as you can, before you know it, yung mga resultang gusto mong mangyari, nangyayari na siya as a byproduct of what you consistently do every day, which is helping other people para magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng panibagong opportunity, magkaroon ng panibagong outlook sa buhay, hanggang sa sila din magbabago din yung buhay nila, kagaya ng nangyayari sa atin. So, thank you so much, everyone. Thank you so much, Upline Jolo. Yes. Thank you so much. Grabe. Tandem. Yeah. First time, and successful kaagad, 'di ba? Yun yung pinakamagandang word doon. Yes. Successful kaagad. Maraming salamat, Upline Tanya, once again. Thank you so much para sa buong Jaylin Project community na nagstay at nakinig. Congratulations. Paki-apply lahat ng natutunan. To know but not to do is not to know. To learn but not to do is not to learn. Learning is attained by doing and not just by listening. So, i-apply po natin lahat ng natutunan natin from the online queen, Upline Tanya Morales. Thank you so much, Upline Tanya Morales. Welcome! Mag-thank you po tayo, guys. I-feed natin yung ating chatroom ng ating pasasalamat kay Upline Tanya. God bless! Yes, thank you. Picture tayo, Up Jolo. Sige, Up. 1, 2, 3.
Yan. Thank you. Okay, thank you so much. Maraming salamat. God bless po. God bless everyone. See you sa ating Big C event, Saturday 3 p.m. and Sunday 3 a.m. Yan, mukhang naghang po yung ating tech kaya walang sounds. Naghang din yung naghang din yung ano ko. Sa dami ng ano yan sa dami ng nagchat-chat. Hindi po talaga gagalaw yan. Yun. Yes. Bye everyone! Yes, See you thank you, sa ating next digital blueprint! I was lost in a love that was built to lose. And no, all the nights I would lie, try to hide the truth. Got so scared to be lonely, but scared of something new. Painted darkness around me, I see a light in you.